Hello kabayan, kamusta? Nandito na tayo sa ating pangatlong or part 3 ng ating Odawara trip ngayong spring dito sa Japan. Tara at samahan niyo akong puntahan at pasukin natin kung ano ang nasa loob ng Odawara Castle. Ito po isang museum at ipapakita ko sa inyo habang nandito kayo sa loob ng castle. And of course, kapag nandito na kayo, magbabayad muna tayo. There are many ways for you to pay for the entrance or admission dito sa Odawara Castle. Merong cloak. Make sure to use my code Frank Talks, or you can just pay directly here. Pwedeng mag-soy ka, pwede din credit card or yung cash mismo dito sa Japan ang gamitin para makapasok ka. Habang nandito ka sa Odawara Castle, i-keep mo tong ticket na ito kasi parang admission slip yan. Pwede kang pumasok pa ulit-ulit yan within that day. So, kapag meron ka ng slip, hindi mo na kailangan i-present yan every time na papasok ka sa isang facility dito sa Odawara Castle. Pambungad pa lang, nakikita na talaga natin ang iba't iba castles dito sa Japan. There are top 10 na talagang kinover dito. And Odawara Castle is number 7 among the top 10. Top 7 po siya. So, hindi basta-basta yung napuntahan natin na castle dito sa Japan. And this one is actually a replica mismo, yung Odawara Castle. And there are many things that you can see here. Talagang mafe-feel mo talaga na you're part of the history. Kung maintindihan ko lang talaga na yung mga kanji na yan, mga hiragana at katakana, this would be very informative sana. But anyway, this would not be my first and last na pupuntahan ang Odawara Castle. There will be a lot of times. I'm pretty sure na makakapunta pa ako dito kasi sobrang ganda naman talaga ng lugar. And this one is the whole place na makikita. Mamamangha ka na lang talaga sa lakin at lawak ng lugar. At itong mga nakikita natin ng mga artifacts, yung mga archaeologists na nag-aral dito, I would like to say thank you to all of them kasi because of them, we were able to witness a lot of stories of the things that is not happening right now but were in the past. These are just the artifacts na makikita natin and talagang marami akong natutunan habang nagbabasa ako. Itong bagay na ito is parang ginagamit siya noon to smoothen yung mga kahoy. At yan, parang nakikita ko yan somewhere here in Japan. And you can also see a lot of important people in the past na talagang kung babasahin mo yung mga caption nila, they give really great contribution to the existence of Odawara community. There are also some journals na makikita and I wish I could be able to read them so I could know more. But hopefully in the future we could read that and I can share it to you. Ewan ko kung ako lang ba, but I'm very fascinated in appreciating the art of making this kind of jars, yung mga made in Japan. Yung mga plate, yung mga baso. Sobrang nakakamangha talaga nung bata pa ako. I always read the world geography at sobrang nakaka-interesting talaga yung mga history na binabahagi ng aking guro, lalong-lalo na pag Japan na yung pinag-uusapan. So, I'm so happy I was able to see them in person. Talaga nakikita ko kung paano din nila parang ni-revive yung mga design after the digging.
Kasi meron kasing part ng Odawara Castle na talagang sobrang nasira talaga. At nung naghukay sila ay nakita nila itong mga plate, yung mga jar, pati yung mga chopstick, yung mga vase. Sobrang nakakamangha talaga. Yun na nga nakakamangha kasi ito yung nagpa-picture ako sa baba at ito yung totoong talaga na warrior suit. So, sobrang magkakaiba naman talaga sila pero mas maganda talaga ito. So, of course, hindi talaga mawawala kapag nasa Japan ka, magtatanong ka, di ba sila yung parang magaling talaga sa espada, yung mga katana na yan, di ba? So, nakita ko talaga na made of metal talaga lahat at kahit nasa museum siya ay talagang napaka-sharp ng every edge ng mga sword na nakita ko. Siyempre, hindi natin palalampasin ang pagpunta sa pinakatuktok ng kastilyo. Ang makita ang magagandang tanawin at 360 degrees talagang maiikot mo yung kastilyo sa taas at makikita mo yung mga iba't ibang lugar na makikita dito yung sa Enoshima, yung sa mismong Shonan area at yan nga yung nakikita natin yung ground. Binilhan pa natin ng pagkain last time at yung mga lugar na nilakad natin kanina. Gustong-gusto ko din talaga na i-share sa inyo yung result ng pag-interview ko sa isang historian dito sa mismong castle. Itong kahoy na nakikita niyo sa screen ay isang buong kahoy talaga at talagang pinag-aralan kung ito ba ay isa sa pinakalumang kahoy nandyan malapit sa Odawara Castle. Part talaga siya ng history ng Odawara community at ginawa ng replika yung sa loob para mabuhay ulit yung altar na ginagawa pa noon ng mga Buddhist. Lahat ng mga tao na taga-Odawara ay pinagtulungan na mabuo ulit yung altar so that they can worship their God again. At of course, hindi talaga mawawala kapag naglalakbay tayo. Meron tayong mga souvenir at ito nga yung napili natin. Yung magnet para sa ref. So, hopefully, marami tayong makuha in the future sa pag-visit ng iba't ibang castle dito sa Japan. And of course, gusto ko rin magpasalamat sa Amaterasu Sun Goddess. This is their sunscreen clear stick SPF 50+, broad spectrum UVA or UVB. This is formulated in Japan and this is water resistant and non-sticky. It is actually formulated with powerful actives to lighten, hydrate, and protect your skin. This clear, lightweight, water-resistant stick can make a nice on the go because it is very easy to apply and this can be worn over or under makeup while you are on a run or doing errands, doing sports, and when in front of a computer or gadgets. Kabayan, maraming salamat sa pagpunta sa ating virtual tour dito sa Odawara Castle sa loob. At sa susunod na video, samahan nyo rin ako sa ibang trip dito sa Odawara. Kabayan, padayon lang! Kayang-kaya mo yan!